Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Painting through the waves of new media. Naniniwala si Simeo Inotech Center Director Leonor Briones na sa pag-usbong ng panahon, higit sa pagiging kakampi ay naging kakambal na rin ng sining ang teknolohiya. At ito nga ang nais na mensaheng iparating kasabay ng unang taong anibersaryo ng The White Room Gallery sa Quezon City. Ang mga detalye, panoorin sa The Better News Report ni Arnold Herrera. Muling nagbukas ang pinto ng The White Room Gallery, tampok ang gawa ng nasa higit 20 artists para sa first anniversary exhibit na may temang Painting Through Waves of New Media. Sa pangunguna ni Simeo Inotech Center Director Leonor Briones, muling nagsama-sama ang ilan sa mga malalaking pangalan sa art scene para sa opening ceremony ng technology-inspired exhibit. Para sa dating Education Secretary, maliban sa pag-iisa ng sining at teknolohiya, pinangangatawanan ng The White Room Gallery ang pagiging learning space para sa lahat ng makakasaksi dito, artist man o bisita. Do not separate art and technology. Do not separate art and the humanities. Otherwise, like us, you're separating humans from like us, i-separate mo yung technological aspect mo at saka yung human aspect mo. That cannot be. Nakapanayam ko rin ang ilan sa mga show stealers ng exhibit, tulad na lang ni Byron Valenzuela. Tampok ang kanyang innovative glow-in-the-dark fluorescent acrylic artwork na Candentes Louvre Pyramid. Since nag-aaral ako, mahilig na ako mag-explore talaga sa color. So yun ang color. Tapos yung mga artist na inaano ko, siyempre sina Picasso, bali ito, napuntahan ko yung Louvre nga, ang daming doon. Ang daming mga paintings na talagang nag-inspire lalo sa akin na gumawa. Ibinahagi rin sa akin ni Jocho Briones ang kanyang Chatillon painting na bagamat mas malapit sa traditional art ay inspired dahil sa isang picture kuha sa kanyang cellphone habang namamasyal sa Italy. Actually, throughout history, gumagamit naman tayo talaga ng technology to convey our art para ipakita sa iba't ibang tao, sa public, yung mga expressions ng bawat artist. Like for this one, as I said before, very hindi yung parang kinunan ko lang siya from the scene, from the bus na sinasakyan namin. And then, siyempre, yun ang ginawa kong reference and inspiration to create my work of art. Ano naman kaya ang opinion niya sa paglaganap ng artificial intelligence sa mundo ng sining? Hindi mo gagawing artwork mismo yung generate mong image ng AI na ganun. So sa akin, it's always a tool. It's always there to assist you. It's not there to do your work for you. It's not there to do the artwork and then bibigay mo yung pangalan mo ron. Isa pa sa mga nakausap kong exhibitor ay si Ramon Acevedo na ibinida ang kanyang St. Peter's Basilica at Dusk canvas na nabuo sa tulong din ng smartphone at photo editing. It's another option na other than sketching from a picture, why not print it on a canvas, then apply your coloring medium. Like in my case, I used oil pastel and colored pencil. Samantala, narito naman ang buong listahan ng mga local artists na tampok sa buong exhibit.
Mananatiling bukas ang exhibit hanggang sa darating na October 22 sa Cimeo Inotex sa Commonwealth Avenue, Diliman, Quezon City. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binigyang halaga naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang gampanin ng pamilyang Pilipino sa lipunan. Yan ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Family Week na naglalayong ipromote at pagtibayin ang relasyon ng buong pamilyang Pilipino. Ang mga detalye alamin sa report ni Millie Borja. Pundasyon ng komunidad, lumilinang sa magandang asal, kultura at katatagan ng bawat Pilipino. Ganyan inilarawan ng Department of Social Welfare and Development Undersecretary for Policy and Plans Group Adonis Sulit ang isang pamilyang Pilipino sa naging mensahe ng opisyal sa panimula ng week-long celebration ng National Family Week. Binigyang diin ito ang mahalagang gampanin ng pamilya sa lipunan. Magugunitang batay sa Presidential Proclamation No. 60 na ipinalabas taong 1992. Ang ika-4 na linggo ng Setyembre ay idineklarang National Family Week. At para ngayong taon, ipagdiriwang ang naturang selebrasyon sa buong linggo mula September 23 hanggang 27. Ang Pamilyang Pilipino Family Week ay naglalayong ipromote at pagtibayin ang relasyon ng buong pamilyang Pilipino. Ang selebrasyon ngayong taon ay may temang Pamilyang Tutugon sa Pagbabago ng Panahon, hango sa tema ng 2024 International Day of Families na Families at Climate Change. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang balita naman para sa mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth dahil sasagutin na rin ng ahensya ang mga salamin at wheelchair ng mga miyembro nito pagdating ng Enero ng 2025. Good news para sa mga miyembro ng PhilHealth. Sasagutin na rin ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth simula sa January 2025 ang mga prescription glasses, crutches, walker at wheelchair ng mga miyembro nito. Ito raw ay magsisilbi bilang tugon ng PhilHealth sa pakiusap ni House Speaker Martin Romualdez sa mga opisyal nito sa pulong na isinanggawa noong Huwebes kasama si PhilHealth President Mandy Ledesma. Humingi naman si Ledesma ng hanggang Enero 2025 para sa implementasyon ng programa upang mabuo ang mechanics kung paano ma-avail ng mga miyembro ang wheelchair at salamin at kung anong optical center at butika nila ito maaaring makuha. Ayon pa kay Speaker Romualdez, bahagi pa rin ito ng programa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos upang matulungan ng mga mahihirap, matatanda, person with disabilities at mga may sakit na Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala namang dapat ipag-alala ang publiko para sa darating na halalan sa taong 2025. Ito ang tiniyak ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Kasunod ng mga banta ng artificial intelligence sa pagpapalaganap ng mga fake propaganda. Gayun din ng iba pang uri ng destabilization tactics online. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Pinawi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, ahensya sa ilalim ng Department of Information and Communications Technology o DICT, ang agam-agam ng publiko kaugnay ng banta ng Artificial Intelligence o AI. Pagtitiyak ng ahensya may sapat na teknolohiya at kagamitan ng gobyerno para matukoy at malabanan ang deepfakes at iba pang uri ng manipulasyon gamit ang AI. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, sinisikap nilang sabayan ang mabilis na ebolusyon ng teknolohiya kasabay ng koordinasyon sa Commission on Elections o COMELEC para makahanap ng mga solusyon upang mapanatili ang integridad ng mga darating pang mga eleksyon. Dagdag pa ni Ramos, maliban sa pag-agapay sa eleksyon, mayroon ding tactical at commercial use ang mga teknolohiya na makatutulong upang puksain ang mga scammers online. Bukod naman sa COMELEC, nakikipag-ugnayan na rin niya ang CICC sa iba pang mga bansa upang pag-aralan kung sapat na ang mga teknolohiya upang tugunan ang suliraning ito. Umaasa naman ang opisyal sa Department of Budget and Management o DBM na suportahan palalo ang kanilang mga programa para palakasin ang cybersecurity ng Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Dumagsa naman ang turista na bumisita sa Pilipinas simula pagpasok ng buwan ng Enero hanggang Setyembre ng kasalukuyang taon. Kasabay niyan, naitalali ng Department of Tourism o DOT ang pagtaas sa kita ng mga lokal na produkto at serbisyo ng Pilipinas. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Pumalo sa higit 4 na milyong piso ang kabuuang bilang ng mga turista na bumisita sa Pilipinas simula Enero ng 2024 hanggang ngayong buwan ng Setyembre. Sa pagtataya ng Department of Tourism, umabot sa 4,146,208 ang mga turistang nagpunta sa Pilipinas. Sumasalamin din ng pagdami ng bilang na ito sa kinita ng Pilipinas na umabot sa 362.58 billion estimated receipts. Mas mataas ito ng 11.1% kumpara sa kabuuang kita noong taong 2019 na umabot lamang sa 326.14 billion mula sa mga kinsumong lokal na produkto at serbisyo ng mga turista. Matatandaan na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, prioridad nito ang pagtatayo ng mga infrastruktura para sa mas maunlad na turismo ng Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Namahagi naman si Pangulong Bongbong Marcos ng 28 mobile clinic para sa mga isolated at disadvantaged na lugar sa Pilipinas. Ito ay naglalayong matulungan ang mga kababayan nating nasa malalayong lugar at magkaroon sila ng access sa healthcare services o kaya naman ay limitado lamang ang access dito. Ang mga detalye sa balita nga alamin sa report ni Millie Borja. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady Liza Araneta Marcos ang turnover ceremony ng 28 mobile clinics na ipinamahagi sa mga isolated at disadvantaged na lugar sa bansa. Ipinamahagi ang mga naturang mobile clinic sa 28 probinsya, kabilang ang Zamboanga, Camiguin, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Bukidnon, Davao Oriental, Davao Occidental, South Cotabato at North Cotabato. Samantala, ang bawat mobile clinic ay naglalaman ng mga modern digital technology gaya ng digital x-ray, ultrasound machines, hematology analyzer, chemistry analyzer at generator set. Sa talumpati naman ng Pangulo, inilarawan niya kung gaano kahirap ang idinadanas ng maraming Pilipino sa ibang bahagi ng bansa, makapunta lamang sa ospital o magkaroon lamang ng serbisyong pangmedikal. Dagdag pa nito na sa pamamagitan ng mobile clinics ay mas mapapalapit na sa serbisyong medikal ang mga residente na nakatira sa malalayong lugar o geographically isolated and disadvantaged area. Ang mobile clinic program ay naglalayong mapuna ng healthcare gap na nararanasan ng mga Pilipino sa liblib o malalayong lugar sa ating bansa. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halos makukumpleto na ng Department of Health o DOH ang pagbabayad ng health emergency allowance ng mga healthcare frontliners na nagsilbi noong COVID-19 pandemic. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Nabayaran na ng Department of Health o DOH ang nasa 90% ng kabuuang Health Emergency Allowance o HEA ng mga frontline healthcare workers na nagsilbi noong COVID-19 pandemic. Kasunod ito ng kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na ganap na pondohan ang natitirang 27.3 billion pesos ngayong taon. Sa inilabas na pahayag ng ahensya, halos 14.5 million pesos claims ng mga healthcare workers ang naayos na nila. Nakatulong din na niya labis na bayad na ibinalik ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa pambansang pamahalaan para mabayaran ito ng 64% ng karagdagang 27.3 billion pesos na pondo para sa HEA ang naibigay na. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos ang halos isang dekada ng panunungkulan sa probinsya ng Marinduque, nakatakda ng lumipat si Bishop Marcelino Antonio Maralit Jr. sa Laguna sa utos ng Santo Papa. Ito'y kahit hanggang sa ngayon ay dala-dala pa rin ito ang kaniyang umano'y sinful past. Ang mga detalye pa sa balitang yan, alamin sa report ni Arnold Herrera. Itinalaga ni Papa Francisco bilang bagong obispo ng Laguna si Most Reverend Father Marcelino Antonio Maralit Jr.
Ito'y matapos maiwang bakante sa loob ng isang taon ang Diocese ng San Pablo sa Laguna dahil sa pagbaba sa posisyon ni Nooy Bishop Buenaventura Famadico dahil sa kanyang kalusugan noong September 2023. Sa loob ng halos isang dekada, naupo si Maralit bilang obispo ng Diocese ng Boac sa Marinduque at nanunungkulan din bilang chairman ng Episcopal Commission on Social Communications ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Maliban sa karangalan, isa rin itong hamon para kay Bishop Maralit lalo't mula sa higit 250,000 na Katoliko, aakyat na sa halos 3 milyong Katoliko ang kanyang nasasakupan. Nagtapos si Maralit ng kanyang philosophical studies sa St. Francis de Sales Major Seminary sa Lipa City, Batangas at nakuha ang licentiate sa Church History sa Pontifical University of the Holy Cross sa Roma. Hinikayat naman ng Diocese of Boac ang lahat ng mananampalataya na ipagdasal ang obispo para sa kanyang bagong pagkakatalaga at pinaalalahanan ng lahat na laging isa-isip at isa-puso ang kabutihan ng simbahan. Matatandaan na noong Fourth World Apostolic Congress on Mercy o WACOM, buong tapang nitong ibinahagi ang kanyang sinful past bago mag-convert sa pananampalataya sa Panginoon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Wagi ang Pinoy na boksingerong si Jerwin Ancahas sa naging laban nito kontra Thai boxer matapos itong ma-disqualify. Para sa balitang sports, ihahatid yan ni Mili Borja. Naging matagumpay ang muling pagbabalik ng Filipino boxer na si Jerwin Ancahas sa home boxing ring matapos nitong talunin ng Thai boxer na si Suk Praserd Ponpitak via disqualification. Ang inaabangang comeback fight ni Ancahas sa kanyang home crowd matapos ang 8 taon ay ginanap sa Manny Pacquiao's blow-by-blow sa Mandaluyong City College Gym noong linggo. Itinigil ng referee ang ikalamang round sa loob ng 2 minutes and 34-second mark matapos itulak ng Thai boxer si Ancahas. Bago ito, sa unang round ay binigyan na ng warning ng referee si Ponpitak, ngunit hindi ito nakinig. Samantala, sa kabila ng desisyong disqualification, maganda pa rin ang naipakitang performance ni Ancahas matapos ng kanyang aggressive moves kung saan napatumba nito ang 36-year-old foe. Dahil sa panalong ito, mayroon ng 35 wins, 4 losses and 23 knockouts si Ancahas. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.